Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan. Tila gigil na gigil si Senador Panfilo Lacson. Ang budget daw kasi na para sa mga proyekto, pinatalo lang sa kasino. BGC Boys kung tawagin ang nasa likod umano nito. Babala ni Lacson, maharap sila sa patong-patong na kaso. Hindi pa riyan nagtatapos ang iskandalo habang gumugulong ang investigasyon, tila safe no more ang dalawang senador. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Cebuano, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Meet the BGC Boys, Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ibinunyag ang umano'y pagsusugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors. Perang winalda sa mga kasino umabot sa halos 1 bilyon. Hindi pa mark safe. Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva dawit na rin sa flood control scandal. Labasan ng resibo, mga litrato ng ilang politiko at mga kontraktor nagsulputan. Limpak-limpak na pera para sa mga umano'y project proponent, isiniwalat din. Mga balota hanggang Kongreso, Curly Discaya at Mayor Vico Soto nagkaharap sa Kamara. At deal reached, succession battle sa media empire ni Rupert Murdoch natapos na. Malulunod sila sa dami ng kaso. Yan ang babala ni bagong Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa mga nangulimbat ng pondo na para sa mga proyekto ng gobyerno. Ang mas masaklap niya, winaldas lang ang pera sa kasino. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulap mula sa Senado. Hannah, sino-sino ba itong sinasabi ni Senador Lacson na BGC Boys? Nako Corina, hindi tambay ng Bonifacio High Street ang BGC Boys kundi Hell Street umano ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. 5 opisyal ng DPWH 1st District Engineering Office ng Bulacan ang miyembro nito. Yan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig at Edric San Diego. Ginamit daw nila ang mga peking pangalan at driver's license para makapaglaro sa mga kasino sa Metro Manila, Pampanga at Cebu. Base sa records ng PAGCOR, umabot sa 950 million o halos 1 billion pesos ang gross losses ng grupo. Pinakamalaki dito ang kay Bryce Hernandez na may 435 million. Sumunod si JP Mendoza na 418 million at si Henry Alcantara na nagtala ng mahigit 36 million gamit ang alias na Joseph Castro Villegas. Kasabay nito, hindi mapigil ni Lacson ang gigil sa luxurious lifestyle ng mga nasa likod ng flood control scam at ang hirap na dinaranas ng mga tao sa baha. Parang nakinikinita ko na, Mr. President, na nagtatawanan pa ang mga matatalinong matching na ito habang nagbibiyahe papuntang kasino, dala ang kwartang kinulimbat habang naglilimas ng tubig baha papalabas ng kanilang mga bahay ang mga pobreng taga Bulacan.
Mula August 2023 hanggang April 2024, sa Newport World Resorts, umabot sa 320 million ang idineklarang panalo ni Mendoza, 189 million kay Hernandez at mahigit 11 million kay San Diego. Duda si Lacson kung tunay na panalo ang mga ito o front lang para sa posibleng money laundering. Ipinresenta rin ni Lacson ang ebidensya ng mga ghost projects sa Bulacan, gaya ng mga kontrata ng Sims Construction na nabayaran ng milyon kahit hindi pa tapos ang proyekto. May progress billings din daw na pare-pareho ang litrato na ginamit bilang ebidensya ng accomplishments nila. Ang mga kontrata mula 92 hanggang 174 million, naging one project for the price of 2 umano. Ang iba parehong 89% completion sa loob lang ng 15 days. Kaso raw ang katapat ng mga ito: malversation through falsification of public documents, anti-graft law, anti-plunder law at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Sa speech ni Lacson, hindi lang daw tubig baha ang lumulunod sa mga Pilipino, kundi ang kasakiman at korupsyon ng mga opisyal nito, at panahon na raw na malunod sila sa dami ng kasong posible nilang kaharapin. Corina. So Hana, bukod sa tinaguri ang BGC Boys, sino pa ang ibang inilantad ni Senador Lacson? Ang balita ko ay pinaghandaan niyang mabuti daw yan. Tama ka dyan, Corina. Kagaya nung nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing, nag-name drop din itong si Lacson sa kanyang privilege speech kanina at nilantad niya yung mga malalaking pangalan na konektado sa flood control projects. Tinukoy niya, una, yung Maglangke family ng Candaba na hindi lang daw may-ari ng Global Crete Builders na kumuha ng mahigit 2.1 billion na kontrata sa Bulacan, kundi konektado rin sa MBB Global Properties na nasa likod ng halos 1 billion pesos na Wyndham Hotel sa Clark. Pumasok rin ang pangalan ni Roberto Bernardo, yung matagal ng USEC ng DPWH. Mula doon sa pagiging simpleng civil engineer niya noong 1986, kung saan siya ay aide, umangat siya sa pinakamataas na posisyon na kontrolado yung ilan sa mga infra project sa NCR, Visayas at Mimaropa, at kasama sa kanyang pag-akyat itong malalaking political backers na si dating Pangulong Erap Estrada at lumitaw din doon si Senator Jinggoy Estrada at si dating DPWH Secretary Mark Villar. At noong 2013, ibinunyag ng PCIJ na ang kumpanyang itinayo niya, ang International Global Mining Exchange, ay nag-donate ng 5 million sa partido ni Estrada. At pagdating naman noong 2016, itinaas pa ang kanyang posisyon bilang USEC hanggang sa kanyang pagretiro ngayong taon. At matatandaan natin sa isa sa Blue Ribbon hearings, sinabi ng mga diskaya na humingi siya ng hanggang 25% na komisyon sa mga proyekto. At syempre, Corina, kasama rin doon sa Web of Connections na pinangalanan ni Lacson ay ang Bonoan family, kung saan yung papel nila umano sa isang kumpanya na MBB Global Properties, lumitaw doon na anak pala ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang isa sa mga direktor. Corina. Okay, Hana, so lumalabas parang sa mga kasamahan niya walang lumabas ng mga pangalan. O kaya itong mga dinadawit ng mga pangalan ng mga congressman, halimbawa ng mga diskaya kahapon, walang nababanggit si Senador Lacson sa kanyang talumpati. Corina, wala siyang nabanggit na sino mang kongresista doon sa privilege speech kanina, although binigyang linaw niya itong ilan sa mga DPWH. Mas nag-focus siya doon sa pagkasangkot ng mga DPWH official. Kasama dyan yung pagbibigay linaw niya doon sa nakaraang sinabi niya na si DPWH USEC Catalina Cabral ay di umano'y lumapit sa staff ni Senate President Tito Soto para magsingit ng gustong isingit doon sa 2026 budget, at nagpakita siya ng proof na mismong si Cabral ito ngang nag-message na baka meron daw gustong isingit sa 2026 proposed budget. Balik sa'yo, Corina. So nangunguna si Senador Lacson talaga dito. Marami ay nanggagaling sa kanyang sariling investigasyon. Sa kanyang pagtatapos, wala namang sinabi si Senador Lacson, Hana, kung paano ba ito magtatapos? Paano ang pag-alam ng katotohanan pagkatapos ng lahat ng mga laglagan at pangalanan?
Corina, magandang tanong yan. Actually, matagal na rin kung tutuusin. Buwan na itong usapang flood control scandal. At sa huling parte or bahagi ng kanyang privilege speech, sinabi niya na sana umabot na ito sa prosecution dahil taong bayan na rin itong humihiling na sana hindi lang matapos sa investigasyon dito sa Kongreso itong mga nangyayari. Corina. Okay, maraming salamat Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Samantala, yung mga nag-imbestiga kahapon kasabwat na umano ngayon. Dawit na rin ang 2 senador sa mainit na flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa House of Representatives. Joan, ano na ang mga pasabog sa flood control investigation ng Kamara ngayong araw? Corina, nagbibiruan pa nga kahapon sina Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Ani kasi Marcoleta, safe na si Estrada, pero kanina nag-iba ang kanta dito sa Kamara dahil galing na rin mismo kay Hernandez na milyon-milyon na raw ang nakulimbat ni Estrada at maging ni Senator Joel Villanueva. Pwede po bang huwag niyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Ito ang ibinunyag ni former DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pangalawang House Infrastructure Committee hearing ngayong araw. Habang kinukwestiyon ni Ako Bicol Portales Representative Alfredo Garbin si Hernandez, harap-harapan niyang pinangalanan ang dati niyang boss na si dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ani Hernandez, simula 2022 hanggang 2025 ay kahon-kahon na pera ang hinahatid sa kanyang opisina na kinukuha rin umano ni Alcantara. Dagdag pa niya, hindi raw siya sigurado kung kay Alcantara ba napupunta lahat ng pera. Alam mo, Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindihan mo po ba? Para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. Pinangako naman ni Garbin na poprotektahan siya ng komite basta't hindi siya nagsisinungaling. Dito na nagsimulang kumanta si Hernandez. Inamin nito na naging bagman na lang daw ng mga politiko ang DPWH engineers. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. Sinabi rin niya sa kanyang sinumpaang salaysay na nakatanggap sina Estrada at Villanueva ng 30% SOP mula sa mga proyekto. Si Alcantara naman, tumanggap daw ng at least 3% na kickback mula sa lahat ng proyektong naipasa mula sa kanilang district office. At nagdemand pa raw ng additional 2% finder's fee mula sa mga contractor. Mariin naman itong itinanggi ni Alcantara. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. Corina, kanina sa gitna ng interpellation ay nakwento rin ni Hernandez yung naging malapit at malalim nilang relasyon ni Alcantara bilang nagtatrabaho sila sa parehong district office at nakwento niya na noong pumasok daw si Alcantara noong 2019 sa district office, sa first district office ng Bulacan ayun nga, nakagaanan niya ng loob pagkapasok niya noong 2021 naman dahil naging boss niya
si Alcantara. At dahil syempre bago si Hernandez sa district office, inamin niya kanina sa interpellation na kinailangan niyang sumipsip kay Hernandez, kay Alcantara rather, at ayun, nakagaanan niya ng loob at nakuha niya raw yung tiwala ni Alcantara. So yun din daw yung naging dahilan bakit medyo naging mabilis yung promotion ni Hernandez, dahil inirekomenda din siya ni Alcantara na maging Assistant District Engineer noong 2022. At yan muna latest mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Corina. Wala pa tayong nalalaman, Joan, kung ano ang kasunod nito. Pagkatapos na magsiwalat o maglaglag ng ganyang mga pangalan, itong si Ginoong Bryce, ano po ang kasunod noon? Hindi na talaga siya ibabalik sa Senado dahil sa nanganganib o natatakot siyang nanganganib na ang kanyang buhay ngayon. Yes, Corina, tama ka dyan. Kanina lang ay sinabi rin ni House Infra Committee Co-Chair Terry Ridon na nagkasundo na yung Senado at yung Kamara na ilagay under PNP Custodial Center si Hernandez para nga mapanatili yung kaligtasan niya. So sinabi din kanina na magiging under pa rin ng supervision ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado si Hernandez. Paraan nga ito para matiyak na walang makakagalaw dito kay Hernandez. So kanina din, nabanggit din kasi si JP Mendoza, isa ring DPWH engineer. Siya naman ay mapapasailalim ng protective custody, sabi din ito ni Ridon, dahil gusto rin daw talaga nilang masiguro na yung mga nagsasalita para nga mabunyag talaga kung ano yung mga anomalya sa flood control project ay maging ligtas sa kanilang mga pagsisiwalat. So yun po yung updates so far, Corina. So Joan, huli na lang, pagka nagbabanggit sila ng pangalan, walang kasamang resibo? Ibig ko sabihin yung ebidensya o kaya trail o kaya litrato na hawak yung pera, talagang pangalan lang ang kanilang sinasabi? Kanina, Corina, during the latter part of the interpellation, ayun nga, nagpakita nga ng mga resibo itong si Hernandez. Ayun, may mga pinakita siyang larawan ni Estrada kasama si Henry Alcantara sa mga public events. At mayroon din siyang pinakitang mga litrato ng mga pera na sinasabi niya ay nandoon daw sa district office nila. At yung mga pera nga na yun, limpak-limpak na salapi talaga siya, Corina. Yung mga pera na yun ay i-deliver daw sa mga politiko, at kasama na nga rito sina Estrada at si Villanueva. Nabanggit din kanina ni Hernandez na may isang beses pa nga raw na yung pera na galing sa kanilang opisina ay dineliver talaga mismo sa bahay ni Villanueva sa Bocaue, Bulacan. Corina. Medyo matagal pa ito kasi kailangan pa talagang iurirat kung saan galing itong mga sinasabing resibo. Maraming salamat, Joan Manalo. Live nag-uulat mula sa Kamara. Agad pumalag sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga akusasyon ni Bryce Hernandez. Si Estrada, hinamon si Hernandez sa isang lie detector test. Kakasuhan din daw niya si Hernandez. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taon to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Si Villanueva naman iginiit na wala siyang kaugnayan sa mga questionableng flood control project sa Bulacan. Sinabi rin ni Villanueva na nasa Kamara ang utak ng sinasabi niyang demolition job laban sa kanya. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula?
Kung dati sa balota, ngayon sa congressional hearing naman ang tunggaliang Soto Diskaya. Nagkaharap ang dalawang panig sa pagdinig ng Kamara sa flood control scandal. Si Mayor Vico Soto may mga banat kay Curly Diskaya. Si Diskaya naman tila inabsuelto si House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa issue. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ganito ay nilarawan ni Pasig Mayor Vico Soto ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na mahigpit niyang katunggali sa politika sa ikalawang pagdinig ng Infrastructure Committee ng Kamara sa flood control scandal. Ang pagdalong ito ni Soto sa investigasyon ay nangyari wala pang 24 na oras matapos niyang paalalahanan ng publiko na huwag basta maniwala sa testimonya ng mga Diskaya. Inimbitahan ng komite si Soto as a resource person. Sabi niya, nandadamay lang daw sa iskandalo ang mga Diskaya sa layuning maging state witness at hindi daw makulong. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. Inamin ni Soto na tinangka ng mag-asawang Diskaya na makipag-usap sa kanya bago sila humarap sa Senado. Isang common friend daw nila ang naging emisaryo pero hindi alam ni Soto kung bakit may imbitasyon ng mga Diskaya sa kanya. Siyempre, hindi ko papatulan yung gano'n. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? Ilang minuto pagkatapos magsalita ni Mayor Vico, si Curly Diskaya naman ang isinalang. Sa pagdinig, pinasimulan niya ang kanyang pahayag na wala siyang direktang transaksyon kay House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico. Gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Zaldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano pong maklaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay Speaker po napupunta yon o kay Zaldico. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Muntik pang ma-cite for contempt ng ilang beses si Curly dahil sa pabago-bago niyang statement sa pagdinig. Nang tanungin kasi siya kung may mga iba pang personalidad o politiko na dawit sa iskandalo, iginit ni Diskaya ang kanyang karapatan sa issue. Yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Pero hindi natuloy ang mga pagtatangkang kasuhan siya dahil ilang kongresista ang pumigil dito. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inisa-isa ng mga kongresista ang mga proyektong hawak ng kanyang mga kumpanya. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Mabilis dumistansya ang mga kongresistang idinadawit sa flood control scandal. Pero ganoon din kabilis maglapag ng resibo ang ilang netizen. Isang litrato ang kumakalat ngayon sa social media kung saan kasama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang mag-asawang Diskaya. Ang tanong ng bayan, what's the business? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ilan sa kanila ay sina Isa-isa ng pinangalanan ng mga Diskaya ang mga kongresista na tumatanggap umano ng tongpats. 4 sa mga nilaglag ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects, mga kinatawan ng Quezon City.
sina 1st District Representative Arjo Atayde, 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 6th District Representative Marivic Copilar at former 4th District Representative Marvin Rillo. Agad na pinabulaanan ng mga congressman ang alegasyon. Sabi ni Atayde, hindi siya nag-benefit sa kahit na sinong kontraktor. Hindi rin daw siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga diskaya at never niya raw ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Pero taliwas ito sa ipinost na larawan ng online personality na si Tio Moreno, kung saan nakapost para sa isang picture si Atayde kasama ang mag-asawang diskaya. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inilahad ni Curly Diskaya na mismong ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde, personal nilang inabutan ng pera ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa mga proyekto. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 60 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Isang kontrobersyal na businessman ang ama ni Congressman Arjo. Noong 1992, inaresto siya matapos iturong mastermind ng isang kidnap for ransom group na sangkot din daw sa ilang kaso ng murder. Kasama rin siya sa mga malalaking pangalan sa mundo ng online sabong. Sa isang larawang nakuha ng Billionaire News Channel, makikitang kasama pa ni Atayde si alias Brown na unang sinampahan ng reklamo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang, kaugnay ng missing sabongeros case. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 134 flood control projects sa Quezon City mula 2022 na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos. 6 sa nasa listahan, hawak ng mga diskaya na may kabuuang halaga na 257.6 million pesos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Raffy Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe Nangabante. Sa nagpapatuloy ng mga investigasyon sa flood control scandal, maraming naglutang ang larawan ng mga kontratista kasama ang ilang politiko. Pero sa 15 kontratista na binanggit ni PBBM matapos ilunsad ang isumbong sa Pangulo website, ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanyang nakakabit sa kanila at may-ari ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading ang sumailalim sa matinding pagtatanong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pinakahuling pagdinig. Present naman ang 15 sa nakalipas na mga hearing dahil sa sampina na pinadala sa mga hindi nakadalo noong nakaraan. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction ay nag-isa pa lang sa Kamara kung saan kinumpirma niya ang pag-donate ng 30 million pesos sa 2022 campaign ni Senator Chizzy Escudero na una na ring inamin ng dating SP. Ang may-ari ng QM Builders na si Alan Quirante hindi pa nahalukay ang kanyang mga koneksyon. Pero sa isang Reddit post ng isang user na Moist Survey 1559, inisa-isa nito ang mga ugnayan ni Quirante at ng kanyang pamilya. Sa kanyang post, pinakita ang larawan ng kasal ng anak na lalaki ni Quirante, kasama sa Senador Raffy Tulfo na ninong ng mga kinasal. Ibig sabihin, kumpare ni Senator Raffy ang may-ari ng QM Builders. Ang anak ni Quirante ay isa ring kontratista, gamit ang kanyang kumpanyang Adamant Developmental Corporation na nakakopo ng 48 million peso project sa Argao, Cebu nito lang June 2025. Ang kapatid naman ni Senator Cheese na si Det, na kinatawan ngayon ng Sorsogon 1st District, ay nakapangasawa ng isang negosyanteng Quirante na nasa cosmetics business. Isa pang larawan ay kasal ng isang John Leven Quirante, kung saan kasama nila si dating Senator Bong Revilla at sinasabing present din daw dito si nooy DPWH Secretary Mark Villar. Ang kumpanya ni John Leven ay minsan nang nakakuha ng 48 million pesos na kontrata sa DPWH noong 2024. Isa pang Jonathan Quirante ang nakitang kasama sa larawan, si dating Cebu Governor Gwen Garcia sa pagbubukas ng kanilang hotel. Ang construction company ni Jonathan ay na-awardan ng 96 million pesos na kontrata ng DPWH noong 2023. Magkakasama naman sina Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Mayor Junard Ahong Quirante Chan at Marino Party List Representative Sandro Gonzales na VP ng Alticon Builders. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga nabanggit na politiko at individual para sa kanilang panig. Para sa agenda,
Dexter Ganibe, Abante. Kababalik lang ni PBBM mula sa kanyang state visit sa Cambodia at ang flood control scandal pa rin ang sumalubong sa kanya. Pero tila presumed innocent until proven guilty ang posisyon ng Pangulo sa mga nakaladkad na politiko. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos lumitaw ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, magkakaproblema raw talaga kung mapapatunayang totoo ang aligasyon ng mga diskaya. Pero tila depensa sa kanyang pinsan ang reaksyon ng Pangulo. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganito. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kadalasang biktima raw ang mga opisyal ng impresyon na kasabwat sila sa mga pumuputok na anomalya. Alam naman ninyo yan, name drop lahat, pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tignan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Nang isama ni Diskaya si Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo sa listahan na umano yung mga nakinabang sa flood control projects nila, si House Speaker daw ang madalas nababanggit ng kongresista. Ilang oras lang matapos madawit ang kanyang pangalan, mariing itinanggi ni Romualdez ang aligasyon. People have to be more careful at wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer, all of us. Hindi naman daw krimen ang mag-name drop. Ang mali raw, gamitin ang pangalan ng ibang tao para sa pagnanakaw. May gusto ring dinawin ng Pangulo tungkol sa mga pahayag ng mga diskaya. Yeah, can I correct that? These are not revelations, they are allegations. That's a very different, allegations and revelations are extremely different. Anytime now, iaanunsyo ng ehekutibo kung sino ang mamamahala sa Independent Commission at kung ano-ano ang saklaw ng kapangyarihan nito. Bukod sa subpoena power, posible ring i-adopt ng komisyon ang suhestyon sa Pangulo na magkaroon ng contempt power ang Independent Investigative Body. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bago umuwi mula Cambodia, inanunsyo ni PBBM ang zero budget para sa mga flood control projects ng DPWH. Kaugnay niyan ay makakausap natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang gabi sa inyo, Secretary Dizon. Magandang gabi po. Opo. Lahat. Yes, sir. Zero budget for flood control projects. Ano po ang ibig sabihin nun? Stop po lahat ng mga proyekto sa ngayon? Hindi naman po. Sinabi naman po ng Pangulo, mayroon namang mga tinutuloy na tayo ngayon mula 2024 at mayroon pang mga 2025. So, ang kanyang pong ang kanyang pong utos ay sa 2026 wag na muna tayong magdagdag. So, hindi naman po ibig sabihin noon stop lahat, no? Pero I think ang importante po dito is ito pong mga ongoing natin, no. Kailangan po talagang bantayan natin ng maigi. Kasi marami po doon sa mga nakita natin ng mga nakaraang taon, umaabot hanggang kahit as early as 2021, 2022. Talagang substandard or in some cases, wala yung mga proyekto. So, ito po ang kailangan na nating talagang siguraduhin na hindi na mauulit ito. No? Yun ang gustong mangyari ng Pangulo. Kasi po may parating po na 12 hanggang 14 pang bagyo daw hanggang Disyembre. Can you imagine the flooding po? But anyway, you have a deadline until mid-September to do a line-by-line on the 2026 DPWH budget. Natutulog pa po ba kayo? Aabot ba? Tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho natin kasama ng DBM. Kailangan po nating isumite, no? Yun po ang order ng ating Kongreso. At tutupad po tayo dun sa deadline na yon. No? Okay. Ano po bang hinahanap ninyo eksakto? At ano na po ang nakita ninyo so far? Alam nyo, ang importanteng makita dyan, unang-una, yung mga duplication. No? Maraming mga finlag ang iba sa ating mga members ng Congress na mga nagduduplicate. No? Kaya yon hindi po pwede yun. No? Na may nagdodoble. Ibig sabihin, isang proyekto pero dalawang pondo.
No, hindi po pwede yun. No? Ikalawa, meron din pong mga napansin na kumpleto na dapat pero pinopondohan pa ulit. No? So, again, no, itong mga to, ngayon ko lang po nakikita. No? Sa tagal-tagal ko na po sa gobyerno. Ngayon nga po ako nakakita ng mga proyekto na kumpleto na dapat tapos popondohan po ulit sa susunod na taon. So, ito pong mga ito ay kailangan talaga nating busisiin ng mabuti. Kasi sabi nga ho ng Pangulo, ang objective lang naman natin dito is siguraduhin na yung kada piso ng ating mga kababayan ay magagastos ng tama. Hindi yung tinatapon lang, no? Kamukha ng mga nakikita natin. Pag tayo umiikot at nakikita natin itong mga inspection ng mga project nung nakaraan. Right. So baka naman po nagiba, kaya kailangan ponduhan ulit 1 year later. Kung nagiba po yun ng 1 taon, ibig sabihin may problema po talaga yung proyektong yun. Opo. Ano po ang basis sa biglaan naman na pag-blacklist sa isang contractor? Some might say it's a little haphazard dahil kailangan pang imbestigahan o yan po ay in flagrante delicto, kumbagay malinaw ng ebidensya kaya po blacklisted po sila? Kapag po ang project ay ghost, ibig sabihin non-existent, tingin ko po wala nang kailangan ng investigasyon dyan. No? Immediately, pag nakita natin kung may project dapat dito sa lugar na to, kamukha po nung nakita ng ating Pangulo sa Baliwag, Bulacan, na kitang-kita, may project dapat doon, wala yung project doon, tinignan ng record ng DPWH, nagbayad ng buo ang DPWH sa contractor kahit nakitang-kita, wala yung project doon. Tingin ko, ano na po yun, no? Kitang-kita na po yun, no? Na talagang may kalokohang nangyari. At therefore, kung ganun kagrabe ang kalokohang nangyari, kailangan, pero hindi lang blacklist, panghabang buhay ng blacklisted yung kumpanyang yun. At dapat po makasuhan din kung sino man ang involved dun sa ghost project na yun. At yun po ang ginawa natin, nag-file po tayo ng, hindi lang natin blacklist yung Sims, pero pinayagan din natin ang kaso kahapon kasama ng Wawaw Builders at ng St. Timothy ng mga Diskaya. Ayun. Sa ngayon po'y napupuruhan sa Senado ang ilan, kasama na po yung Wawaw at saka yung Diskaya. May ilan na rin po nababanggit, pero 15 po ang nasa listahan ni PBBM. Iniisa-isa po ba ninyo ang lahat ng nasa listahang ito at paano? Do you have agents who go around? Dahil hindi naman kakayanin yata ng mga senador ang lahat ng ito. Opo, alam niyo po, ang strategy po namin ngayon, kasama po namin ang COA. Kahapon, nag-file po kami ng mga kaso dun sa unang mga proyekto. Kasama dyan ang Diskaya, yung St. Timothy, yung Wawaw, yung Sims. Ginagawa po namin ng fraud audit committee ng team ng COA, project by project. No? So, mahirap naman po kasi na ibabase natin sa pangalan ng kontraktor. No? Kailangan po ito project by project. Kaya sinong kontraktor yan, kapag yan ay ghost, kung ano ang ginawa natin sa pagkaso natin sa mga kontraktor at opisyal ng DPWH kahapon, yun din po ang gagawin natin sa mga ibang mga mahuhuli natin. At in fact, sa Thursday po, may bago na naman kaming batch ng mga kakasuhan sa Webes sa Office of the Ombudsman. Ayun, okay. So, mga bagong po ito, discoveries na hindi pa po nalalaman? Mga bago po ito. Opo, iba po ito sa 5 project na pinayagan namin ng kaso kahapon. So, project per project po ang ginagawa namin ngayon para mas maayos po at mas klaro ang ebidensyang ipapasa natin sa Ombudsman. Opo, same contractors o mga bago pong mga kumpanya? Hindi ko na nga masasabi ngayon, pero hintayin na lang po natin sa Webes kapag nag-file na po kami. Do you agree there should be a separate body to focus just on this one para maimbestigahan po ng mas mabilis? Yun naman po ang sinabi ng ating Pangulo. Dahil sa napakalawak at napakalaki nitong nakikita natin ngayon, na sinimulan ng ating Pangulong imbestigahan na siya mismo ay nagpunta kada project, kada lugar. Talagang nagdesisyon na po ang ating Pangulo na magbuo ng independent commission. Dahil kailangan po talaga independent. Dahil ang DPWH naman po mahirap pong imbestigahan ang kanyang sarili. No? Tingin ko na very wise po ang naging desisyon ng ating Pangulo. At sinabi naman po niya kanina na within the next 48 hours ay ina-anunsyo na niya itong komisyon na ito at yung mga miyembro po nito. Napaka-importante po nito moving forward. Right, because kahit po sa Senado, hindi nila kayang imbestigahan ng kanilang sarili. Having said that, are you shocked with the names being called out by the contractors? Yung mga tumanggap daw po ng lagay, paano kaya po ito mapapatunayan, Sec?
tingin ko po kasama po ito dun sa na-envision ng ating Pangulo na gagawin ng independent commission. No? Kaya nga po, yun po, I think in-announce po ng Pangulo ito 2 weeks ago pa na kailangan natin ng independent commission. Dahil tingin ko nakikita na ng Pangulo na maraming posibleng madamay. At kailangan talaga independyente ang mag-iimbestiga dito. At later on, ang magre-rekomenda ng mga kinakailangang mga kaso against sa mga taong talagang dapat managot. So, ano ho ito, no? Kailangan po suportahan natin lahat ang tingin ko napaka-wise na decision ng ating Pangulo na gawing independent ang mag-iimbestiga nito. Mahirap din kasi lahat na lang ng agency kasama ng DPWH, kailangan mag-cooperate dito sa itatayong independent commission na ito. Ayan. Okay, and from there, maybe legislation. Tsaka malalaman kung paano pong uri ng mga batas ang kailangang gawin o kaya ipatibayin. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong serbisyo, DPWH Secretary Vince Dizon. Maraming salamat po. Good evening po. Human Rights Group pumalag sa pagpapaliban ng confirmation of charges hearing ni FPRRD. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview at light naman ang kabilang lane. Tila napusoy ni Senador Rodante Marcoleta si Senador Jinggoy Estrada. Matapos ang birong safe ka na, dawit na si Estrada ngayon sa flood control scandal kasama si Senador Joel Villanueva. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. Isang araw matapos ang kudeta sa Senado, dawit naman ngayon sa flood control scandal ang mga nag-iimbestiga sa issue na sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Binunyag ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na may kickback daw ang dalawa sa ilang projects sa Bulacan. 30% ang umano'y porsyento ni Estrada sa 355 million pesos na mga proyekto sa Hagonoy at Malolos, habang sa 600 million worth of projects naman sa Balagtas, 30% din daw ang cut ni Villanueva. Naglabas pa ng resibo sa House Infrastructure Committee hearing si Hernandez sa umano'y kaugnayan nila ng iba pang DPWH officials sa dalawang senador. Una ang pictures ni Estrada kasama si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na natanggal sa pwesto dahil sa mga palpak na flood control projects sa Bulacan. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor.
Ang pangalawa, ang nakakatindig balahibong picture na ito ng limpak-limpak at nakasalansan na 1,000 peso bills sa mismong vicinity ng DPWH 1st District Engineering Office. Inuutusan daw sila ni Alcantara na isegregate ang mga perang ito na para raw sa mga proponent ng projects. Tambayan po namin yan eh. So yan po dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Nilantad din ang Viber conversation ni Villanueva kay Alcantara na nag-grab mula sa umano'y disappearing messages noong 2023. Si dating DPWH Engineer JP Mendoza ang kumuha nito. At anya, humihiling daw ng pondo si Villanueva kay Alcantara. Naguguluhan daw ang senador kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil sa mababang commitment nito ng pondo, lalo na't siya ang majority leader noon at miyembro pa ng Commission on Appointments. Pahuling sabi pa raw ni Villanueva, may atraso DPWH sa akin, so if he treats me na isa lang issue, he's not respecting me. Naglanta din ng isang 2022 conversation si Hernandez sa staff ni Estrada. Anya, nagbigay daw ng proyekto noon si Alcantara sa di umano'y staff ng senador gamit ang isang kontratistang nagngangalang WJ Construction. Nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Paliwanag ng boss niyang si Alcantara, wala naman daw nakalagay sa texts na transaksyon niya ito sa mga senador. Habang sa disappearing messages nila ni Villanueva, pondo raw para sa multipurpose buildings ang hinihingi ng senador at normal lang daw ang ganito. Nakiusap si Hernandez na wag siyang ibalik sa Senado. Bago kasi ang House hearing, kinontempt at dinetain si Hernandez sa Senate matapos umano gumamit ng fake identity para sa kanyang casino activities. Nag-commit ang mga mambabatas sa seguridad at proteksyon ni Hernandez. Nagkasundo na ang Senado at Kamara na ilipat siya sa PNP Custodial Center habang binabantayan ng Senate Office of the Sergeant at Arms. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nabulaga ang kaumbayan sa forthwith na kudeta sa Senado. Tuluyan na ngang napatalsik si Cheese Escudero bilang Senate President. Pero bago ang kanyang rise and fall sa Senado, kailan nga ba nagsimula ang buhay politika ni Escudero? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nananalaytay ang dugong politiko kay Senador Francis Joseph Escudero na nagsimula ang karera sa gobyerno sa edad na 28 bilang kinatawan ng unang distrito ng Sorsogon noong 1998. Kabilang siya noon sa tinaguriang Bright Boys ng Kamara. Nakatapat naman ang mga Spice Boys na kinabibilangan ni Nooy Bukidnon Representative Mig Zubiri. 2007 nang unang tumuntong sa Senado si Cheese Escudero. Matapos lumanding sa ikalawang may pinakamataas na boto sa mga tumakbong senador. Noong Mayo 20 ng 2024, nailuklok siyang Senate President kapalit ni Zubiri. Tulad ng maalon niyang personal life, hindi rin tinantanan ng kontrobersiya ang kanyang buhay politiko. Wala pa siyang isang buwan bilang SP, humedline na siya sa Vandenour ng Malacanang para sa ika-126 na araw ng kalayaan. Matapos siyang magmistulang wine glass holder ng First Lady. Bagay na humupa rin sa paglipas ng panahon. Pero napuno ng batikos ang panunungkulan niya sa Senado matapos ang kontrobersyal na pag-handle niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Maging ang kanyang alma mater kung saan siya nagtapos ng abogasya, kinutya ang naging desisyon sa impeachment. Ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, iisang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. UP graduate, ha? Sa ilalim ng kanyang Senate presidency, na-archive ang impeachment matapos ang unanimous decision ng Supreme Court na unconstitutional ito. Pero nagtuloy pa ang issue matapos isiwalat ng Bilyonaryo News Channel ang tinaguriang ham and cheese insertions o ang higit sa 142 billion pesos na isiningit para sa mga infra project sa 2025 national budget. Inamin ni Cheese na ilang beses siyang nagtungo sa House of Representatives, kabilang ang isang holiday noong Bonifacio Day na ayon kay Escudero, binibisita lang niya para matiyak na maayos ang kalagayan ng mga nagtatrabaho para sa BICAM.
Sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Inamin niya rin sa isang press conference ang mga ulat na tumanggap siya ng 30 million pesos na donasyon noong 2022 elections mula sa kontratista ng gobyerno na si Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Isa ang kumpanya sa pinangalanan ni PBBM na 15 kontratista na humakot ng flood control projects sa nakalipas na 5 taon. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Vicente C. Soto III. Having been elected to the position of Senate President. Having been elected to the position of Senate President. Makalipas ang 476 days bilang SP, pinangasiwaan ni Cheese mismo kahapon ang panunumpa ng napili ng mayorya na ipalit sa kanya, si Senator Tito Soto. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Ang pagkawala niya sa liderato ng Senado, hindi nangangahulugang mawawala na rin ang mga kontrobersiyang ipinupukol sa kanya na una na niyang mariing pinabulaanan at sinabing bahagi ng demolition job laban sa kanya. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Tumibay pa ang aligasyon laban kay Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang matapos kasi siyang idawit ng isang engineer sa umano'y ghost project sa Batangas. Muling ikinanta ang kanyang pangalan sa pagdinig sa Kamara. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa pagsisiwalat ni Pacifico Curly Discaya kahapon ng mga kongresistang kumukubra umano ng tongpat sa flood control projects ng DPWH, kasama sa mga ikinanta si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Ayon sa sworn statement ni Discaya, hindi bababa sa 10% at minsan umaabot pa raw sa 25% ang singil ng mga congressman para hindi ipitin ang isang kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Una nang idinawit ang pangalan ni Congressman Ang nitong nakaraang linggo, matapos din siyang pangalanan ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Ayon kay Calalo, si Ang daw ang nag-utos sa kanya na mangolekta ng umano'y milyon-milyong pisong donasyon mula sa mga kontraktor para ibigay kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sir, sabi niya meron siyang minention na congressman. He never mentioned that once in my conversation with him. I can tell you with a straight eye, in my meeting with him, he did not mention that name once. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Ang na baseless ang mga akusasyon sa kanya at nagulat daw siya na idinawit ang kanyang pangalan. Umalma rin si Laguna 4th District Representative Benji Agaraw matapos mabanggit din ang kanyang pangalan sa listahan ng mga diskaya. Ayon kay Agaraw, walang proyekto ang mga diskaya sa kanyang distrito, pero taliwas ito sa nakalagay sa DPWH website. May 8 kontratang nahawakan ang iba't ibang kumpanya ng mga diskaya sa 4th District of Laguna mula 2017 hanggang 2023. Ang kabuuang halaga nito aabot sa 417.5 million pesos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tila hugas kamay ang chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa naging ugnayan nila sa Diskaya couple. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni PCCI Chairman George Barcelon na hindi naging parte ng Miru Consortium ang mga diskaya. Paglilinaw ni Barcelon, ang St. Timothy Construction na pag-aari ng mga diskaya ay kasama sa umpisa pero nag-back out ito. Ang Miru Consortium ang nasa likod ng automation ng midterm polls noong Mayo kasama ang integrated computer system ni Barcelon. The Discayas were your partners in Miru. Were you surprised? No, they were not with a partner in the consortium. Initially, they were considered, but after due diligence, I think they decided not to include them. Babala naman ni Barcelon ang pagsabog ng flood control scandal ay maaaring makaapekto sa credit rating ng bansa. The credit rating seems to be holding on, but when they review our economic performance, I hope not, but it might.
Mariing tinututulan ng pamilya ng drug war victims ang pagpapaliban sa confirmation of charges hearing ni FPRRD sa ICC. Isa na naman daw itong hadlang sa hustisya. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Postponed ang confirmation of charges ni former President Rodrigo Duterte sa September 23. Inanunsyo ito ng ICC matapos aprubahan ng Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng defense team na ipagpaliban ang pagdinig dahil hindi raw fit to stand trial si FPRRD. Magtatakda na lamang daw ng bagong schedule ang ICC para sa confirmation hearing. May dissenting opinion si Judge Maria del Socorro Flores Liera na naniniwalang hindi dapat pinayagan ng ICC ang hiling ng kampo ni FPRRD. Pero para kay former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, tama lang daw ang naging desisyon ng korte. Kung he's not fit for trial, then dapat i-reset yan until he is well enough to attend trial. Dahil kung itutuloy nila pagkatapos may sakit si Presidente Duterte, hindi siya makaka-attend. Marami na raw talagang iniindang sakit si FPRRD dahil may edad na ito. At habang postponed ang hearing, dapat na raw ayusin ang issue tungkol sa jurisdiction ng ICC kay FPRRD. Any postponement of the confirmation charges would be advantageous to the defense because it will give them sufficient time to prepare for trial if there is a trial. Dismayado naman ang grupong karapatan sa naging desisyon ng ICC. Anila, napakatagal na raw na naghihintay ng mga pamilya ng mga biktima ng drug war na makamit ang hustisya. Parte lang din daw ang postponement na ito para matakasan ni FPRRD ang pananagutan sa batas. Lalo pat tetestigo na si former police colonel at dating PCSO chief Rohina Garma laban sa dating Pangulo. Nahaharap sa kasong crimes against humanity si FPRRD dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. At kapapasok lang na balita na i-turn over na sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame si Engineer Bryce Hernandez. Dumating doon si Hernandez pasado alas 6 ngayong gabi. Napagkasunduan ng Senado at Kamara na doon muna manatili si Hernandez para matiyak ang kanyang kaligtasan. Ito'y matapos niyang isiwalat na tumatanggap umano sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ng kickback sa flood control projects sa Bulacan. Contractor na umano'y kasabwat ni Senador Jinggoy Estrada, pagmamay-ari raw ng isang kongresista. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan palabas ng Kalayaan Avenue. Light naman ang kabilang lane. Inilantad ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara ang litrato ng kahong-kahong pera mula sa umano'y kickback sa mga proyekto. Pero mabilis niyang depensa, hindi siya nakinabang na pag-utusan lamang. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
Nagumpisa sa isyu ng sapilitang pagpapagamit ng Wawaw Builders ng lisensya nito sa Sims Construction. Pero nauwi sa pagbunyag ng pagtanggap ng kahon-kahon na pera bilang kickback mula sa mga infra project. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss Henry Alcantara. Anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya ginagawa ko po. Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Nilinaw ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kusang dinadala sa kanilang tanggapan ng pera na kickback sa mga proyekto. Pero hindi na raw niya matandaan kung magkano at ilang beses nang may dinalang pera sa kanyang tanggapan, na ayon kay Hernandez ay para sa kanyang boss noon na si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sa totoo, hindi ko po alam kasi kapag po dinadala nila yan, nakabox, nakasarado po. Alam, magkano naman na hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta nakabox po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Ang nakikita ko po, mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Mga ganyan po kalaki. Malaki-laki, ano? Malaki po. Kanina, pinakita ni Hernandez ang larawan ng mga perang tinanggap niya para kay Alcantara. Kahapon ang huling pagkakataon para pamunuan ni Senador Rodante Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng nangyaring kudeta. Sinabi ng incoming chairman nito na si Senador Panfilo Lacson, sa susunod na pagdinig, hahanapan na niya ng resibo o ebidensya ang mga tetestigo at di na niya uubra ang say-so o panay paratang na walang pruweba. Isa sa pinasampina ng Senado ang ledger na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y naglalaman ng listahan ng mga binigyan nila ng 25 hanggang 30% na kickback. Tuloy niya ang investigasyon kahit mayroon ng independent commission ang Malacanang dahil ang ginagawa naman niya ng Senado ay in aid of legislation. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Matapos ang kanyang expose sa Senado, harapang inilantad ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor ang mga umano'y palpak na proyekto sa kanyang lalawigan. Kasama niya sa pag-ikot mismo si DPWH Secretary Vince Dizon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sinamahan ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga inspeksyon nito sa di umano'y overpriced at substandard flood control projects sa probinsya. Yung lahat ng responsable dito, mananagot dito. Yun lang naman ang utos ni Presidente. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Kahapon, nanguna si Dolor sa pagbulgar sa umano'y malalaking scam sa flood control projects. May diki raw na ginagastusan doon ng hanggang 1 million pesos per linear meter, pero hindi naman nagtatagal. Mula 2022 hanggang 2025, halos 30 billion ang ipinundo para sa flood mitigation sa Oriental Mindoro. Higit 17 billion dito, budget insertions. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin umanong lubog sa baha ang probinsya kapag bagyo season. Hindi rin daw sinunod ang master plan para sa baha na 12 billion lang ang kailangan. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? Sa halip, mga kontratista gaya ng SunWest ang nagpatupad ng projects na mali umano ang disenyo, kasamang Elite at St. Timothy na nahuling may malaghost at manananggal projects umano. Kasi ang nakalagay po sa contract is 325 meters, ang ginawa lang nila noong 2023 ay 189 na wala ang kalahati. Tapos ngayon po, pumutok ang ISO, binabalikan po para pong manananggal, binabalikan po yung kalahati ng katawan pagtapos na. Sinubukan niya raw tanungin kay dating DPWH Mimaropa Director Gerald Pacanan kung bakit ito nangyayari. Pero binunyag sa kanyang kailangan daw kasi ng 25% na patong o tong pats sa ilang opisyal at additional 5% sa parking fee.
Pinatotohanan din ni Dolor ang naunang privilege speech ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa di umano'y ghost project sa isang sitio sa probinsya. Nasa 180 million pesos ito na ang kontratista ay ang elite general contractor controlled by the Discayas. Sa kabila nito, nanindigan ang Discaya Camp na wala silang ghost project sa flood control. Si Dolor, umaasang matitigil na ang korupsyon sa mga proyekto. Sa panig naman ng DPWH, umapila na ito sa Ombudsman para kasuhan ang mga sangkot sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nakaladkad na nga sa flood control scandal si Senador Jinggoy Estrada. Ang contractor naman nakasabwat niya umano, hawak daw ng isang kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Matapos ang big reveal sa Senado kahapon na nagkaladkad sa ilang kongresista sa flood control scandal, mga senador naman ang nilaglag na mga pangalan sa House hearing ngayong araw. Isa rito si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mahigit 300 million pesos daw ang pinagsama-samang presyo ng mga kontrata kung saan nakinabang si Senator Estrada. Ang kontratistang sangkot, ang Third Star Builders Contractors, na pagmamay-ari rin pala ng isang congressman. Ayon sa records ng Philippine Accreditation Board at ng DPWH, authorized managing officer ng kumpanya, si Representative Ferdinand Beltran ng Ang Magbubukid Party List. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na tumawag sa kanya mismo si Congressman Beltran matapos mapasama ang kanyang pangalan sa inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel sa sumbong sa Pangulo.ph, aabot sa 1.7 billion pesos ang flood control project contracts na nahawakan ng congressman mula 2022 sa Pampanga, Bulacan at Tarlac. Isang bagay na posible umanong lumabag sa ilang mga batas patungkol sa conflict of interest. Pero kung nanalo ka na, baka kailangan ka mag-divest, kailangan ka mag-disclose, lalong-lalo na kung may conflict of interest. Yung mga batas natin sa accountability, anti-graft, at mga provisions ng batas Code of Professional Responsibility, kasi kasama yan pag naging public official ka na, therefore you're accountable. Kaya diyan papasok ang mga disclosures and divestment. Pinabulaanan ni Senator Estrada ang mga alegasyon sa kanya ni Hernandez at sinabing katang-isip lamang daw ang kanyang mga statement. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Vietnamese national na nagpanggap na cosmetic surgeon arestado sa Maynila. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pekeng cosmetic surgeon na nagbebenta pa ng mga illegal na gamot. Yan umano ang modus ng isang Vietnamese national na inaresto sa Maynila.
Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Huli sa kanyang sariling clinic sa Maynila ang Vietnamese national na ito. Inaresto siya ng NBI Dangerous Drugs Division dahil sa umano'y pagpapanggap na cosmetic surgeon. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng isa sa mga pasyenteng nabiktima ng botched procedure. Umabot daw sa 105,000 pesos ang nasayang ng biktima. She doesn't also have a license from the PRC kasi yung practice of medicine is reserved to Filipinos. So, of course, there are exceptions. No? But basically, it's reserved to Filipinos. Sa kasagsagan ng operasyon, nadiskubre ng mga otoridad na nagbebenta rin siya ng mga illegal na gamot. Inamin naman daw ng suspect na hindi siya doktor sa Vietnam. There were drugs na nakita doon na siguro ginagamit na. I think those medicines were not or were flagged down by the FDA natin. And then he's dispensing medicine, without license also. And then he's advertising it online. Patong-patong na reklamo ang isinampas sa suspect. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Umalma ang Alliance of Health Workers sa pagdagsa ng mga pasyente dahil sa zero balance billing policy. Bukod kasi sa kulang na ang mga ospital sa tao, kulang pa rin ang kanilang benepisyo. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Papogi points lang daw ang zero balance billing policy ng gobyerno dahil ang health workers pinababayaan naman. Ito ay ayon sa Alliance of Health Workers na nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Budget Department. Tungkol po ito sa matagal na po namin hinihigi na taas sahod po na 50K for entry salary for nurses and other health professionals and 36K for salary grade 1 entry salary for allied services po. At yung pong mga nabinbin na po na sobrang tagal na po na benefits like performance-based bonus namin na ang iba po doon ay 2021 pa hanggang 2023, hindi pa po namin nakukuha. Bago pa raw magpandemya ay hinihingi na nila ang aumento sa sahod at performance-based bonuses. Pero ang idinadahilan ng gobyerno, hindi pa raw tapos ang review para dito. Kaya't kinalampag na ng grupo ang DBM, ang DOH, pati na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Halos buwan-buwan yung pagtaas ng mga bilihin natin sa merkado, pagtaas ng krudo, yung gasolina, lahat po tumataas. Pero yung sahod namin na mga manggagawang pangkalusugan at maging sa gobyerno natin, sa panggobyernong manggagawa ay hindi po talaga sumasapat. Ayon sa mga rallyista, alikabok lang naman daw ang halaga ng hinihingi nila kumpara naman sa bilyong-bilyong piso na nasa balita ngayon na ibinubulsa lang ng ilan. Kaya hindi daw sila mananahimik hanggat hindi nila nakukuha ang nararapat para sa kanila. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tapos na ang mahabang succession battle sa media empire ni 94-year-old billionaire Rupert Murdoch. Sa deal na napagkasunduan ng pamilya, ang conservative son na si Lachlan ang mamumuno sa family business kapag pumanaw na si Murdoch. Kabilang dito ang Fox News at the Wall Street Journal. Magbubuo naman ng hiwalay na trust para sa 3 pang anak ni Murdoch na sina James, Elizabeth at Prudence. Ibebenta rin nila ang kanilang personal holdings sa Fox. 2023 nang magsimula ang high-profile battle na naging inspirasyon ng hit television series na Succession. May maagang pamasko ang Aboitiz Foundation sa DICT at Go Digital Philippines. Ipamimigay nito ang 100 Huawei laptop sa mga paaralan sa tinatawag na geographically isolated at disadvantaged areas. Libo-libong estudyante sa 5 hanggang 10 eskwelahan ang inaasahang makikinabang dito. As part of our journey in becoming the Philippines' first conglomerate, we've always strived, Aboitiz Group, to continue to harness innovation and tech to help advance business and communities. These help to open doors for our next generation of youth, doors to creativity,
opportunity, and of course, dignity. Filipino Friends fans couldn't be more excited. Bibisita kasi sa bansa ang sikat na pop-up exhibit ng iconic 90s sitcom. The so-called The Friends Experience posted a video showing the orange Central Perk couch in various Philippine locations. The caption says, quote, "Guess where you'll be sitting soon. Hashtag the one in Manila." The exhibit takes guests into the world of Friends, recreating the show's famous sets and offering photo opportunities. Previous stops include New York, Las Vegas, Canada, and France. Winners of this year's Miss Grand Philippines graced billionaire news channels The Daily Dish. At ipinakita nila na they're not all beauty and brains, but they got talent and heart as well. They changed my... From tumbling across the stage to handing out ice cream to sharing stories of perseverance. Yan ang ibinida ng Miss Grand Philippines Beauty Queens sa The Daily Dish ng Billionaire News Channel. And trust me, when one queen told me she did a cartwheel in 5-inch heels, I had to say, girl, that's not pageantry, that's a death-defying stunt. But that's exactly what makes Miss Grand Philippines different. It lets the girls show off their real personalities, quirks, and all. Take Miss Grand Philippines Alabang Muntinlupa 2025 Chelsea Arsiaga, now known online as the viral Cartwheel Girl. The reason why I want to incorporate my cartwheel because I've been cartwheeling since at the age of 4. So this is your brand? Yeah, it's really my brand. Like at the age of 7, it was my 7th birthday. I actually cartwheeled in 2-inch heels and in a ball gown. And if Chelsea wowed us with flips, Nikki Buenafe made us melt. Literally. The Face of Beauty Philippines 2025 brought Pinoy pop culture to life with a sweet twist. What inspired me was we wanted pop culture. It was the Pinoy pop culture, that was the theme. And then we were thinking, what could bring back memories? Because it's the Philippines, what could make people happy? And ginawa ko, I brought that. And nagbigay po ako ng ice cream sa buong audience. Oh, she really brought ice. As for Miss Grand Philippines 2025 winner, Emma Tiglao, she says her biggest strength was knowing her why. I always remind myself to the answer of why. Why I am doing this, why I am here, why do I need to continue, and why do I need to win? That is just a simple question, but it is the foundation. So that is, I always remind myself. It seems like Emma's mentally strong already. Correct, but I'm sure maybe because of the experiences I've been through. Yes. I became an OFW at a very young age. Really? Oh, wow. Yeah. Where Cambodia. Cambodia. I worked in Cambodia for almost 2 years at Phnom Penh. Emma shows us that real strength isn't just about walking tall. It's about knowing what keeps you moving forward. So whether it's cartwheels, ice cream, or sheer perseverance, these queens prove Miss Grand Philippines is more than a pageant. It's a stage for personality, creativity, and heart. After being tagged in the flood control scandal, napa-throwback ang netizens sa dating series ni Congressman Arjo Atayde. Usap-usapan muli ang 2019 action drama na Bagman. Tungkol ito sa isang barber whose barbershop is threatened with demolition for a road widening project. And to save his business, naging bagman ang character ni Atayde for a corrupt governor. He later won Best Actor in a Leading Role at the 2020 Asian Academy Creative Awards. The actor-turned-politician has denied allegations that he profited from kickbacks in anomalous flood control projects. At nilaro na nga, ginawa na ni comedy genius Michael V ng parody si controversial contractor Sara Diskaya. Sa mga teaser ng kanyang gag show, kita si Bitoy na nasa isang hearing. From the hair to the dress, maging ang nunal sa muka, gayang-gaya ang look ni Diskaya when she first attended the Senate's inquiry into flood control projects. May dala pa si Michael V ng payong na tila nod sa pag-amin ni Diskaya that she bought a luxury car only because of its built-in umbrella. The parody comes after netizens notice na magkamukha ang dalawa. Now aside from the looks, sana rin daw mag-British accent din si Bitoy. And that's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. At yan ang
ating, kunwari extra ka Oh, agad. talaga, nagmamadali ka eh. Meron pa Joke tayong lang. pasabog. Meron. May pasabog pa tayo maliban sa reshuffle ng mga committee chairmanship sa Senado. Meron po kaming selebrasyon ngayong gabi. First birthday Happy agenda. anniversary. Happy anniversary to us. Maraming salamat sa lahat Hindi sa lahat ng kasama natin, especially yung wala sa camera, the ones behind the camera. Oy, Diba? Joy, it's your time to shine, Joy. Come on down. Yung ating mga executive producer, writer, cameraman, Yung hindi natutulog. lineman, Mga reporters. Yung mga reporter nating tatlo ang package bawat gabi. Diba, no? Tingnan natin ang gaano katagal mo hahawakan yan. At syempre yung mga nanonood sa atin. Ayan, parami sila. Oo nga. Tumututok sa agenda. Oo, yung mga tumututok sa agenda. maraming Thank you very salamat po sa much inyo. for watching us, and we promise to do better every day. Of course. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Many much. more years. Many more And anniversaries. to the bosses, many more umento. Yes, thank you po. Happy Thank you anniversary. Thanks, everyone. All right. At yan, ang ating agenda ibig mo ngayon. sabihin, hindi natin i-announce yung mga committee yung chairmanship. pagpapalit ng committee chairmanship. Oo nga eh. Abangan Ihahabol na lang natin. Abangan nyo na lang sa may Sa On Point. live bang On Point mo. Okay, abangan sa On Point. Meron ng bagong mga chairmans. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Check. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may Agenda! anniversary! Ready, get set.